Naranasan mo na bang itanong sa iyong sarili kung kaya mong bilhin ang nadaanan mong bahay na may for sale sign? Magkano ang bahay na kaya mong bilhin base sa income mo sa Canada? Maraming Canadian din ang nagtatanong at nag-iisip nito. Malalaman mo ngayon kung magkano at anong bahay ang kaya mong bilhin base sa iyong income. Panoorin mo ito hanggang dulo. Lilinawin natin iyan. Kapag bumibili ka ng bahay, may tatlong bagay na dapat isaalang-alang: ang income, ang down payment at credit dahil gagamitin mo ang mortgage. Una, tingnan ang iyong income. Ito ay nakakaapekto sa halaga na maaari mong hiramin. Kung may regular ka na income, mas malaki ang maaari mong utangin. Hindi lang income ang mahalaga, kundi pati na rin ang iyong sitwasyon at kung ikaw ay may iba pang utang. Susunod ang down payment. Maaari kang bumili ng bahay bilang primary residence o first-time homebuyer sa pinakamababang down payment kung sapat ang iyong income. Kung bibili ka ng bahay na higit sa $1,000,000, kahit ito ang primary residence mo o ikaw ay first-time homebuyer, kailangan ng hindi bababa sa 20% na down payment. Oo, mas malaking pera ang kailangan kapag higit sa $1,000,000 ang halaga ng bahay. Hindi lang income at down payment ang kailangan mo rin ng magandang credit. Kaya kung mayroon kang magandang credit, maaari kang lumapit sa mga pangunahing lenders. Pagkatapos magiging qualified ka rin para sa mas magandang interest rates. Napakahalaga ng credit. Isa pang mahalagang bagay ay ang lokasyon dahil nag-iiba ang mga presyo depende sa lokasyon. Kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng ito, malinaw na ipinapakita nito kung magkano ang kayang mong bilhin na bahay. Kaya kung may kaunting utang at disenteng income, magandang credit, magiging qualified ka para sa mas magandang mortgage. Bibigyan kita ng simpleng calculation para malaman kung magkano ang bahay na kayang mong bilhin. Kung wala kang utang, kunin mo ang iyong income at i-multiply ito ng 4 para malaman kung magkano ang mortgage na maaari mong makuha. Kung sa mas mababang interest, pwede mo itong i-multiply ng 5. Kaya kunin mo ang iyong income, i-multiply mo ng 5. Iyon na ang maaaring halaga ng iyong mortgage. Kung wala kang utang at para naman sa mataas na interest, i-multiply mo ng 4. Halimbawa, kung ang iyong income ay 100,000 sa mataas na interest, ay i-multiply mo sa 4 at kung sa mababang interest, i-multiply ito sa 5. Sa ganitong paraan, makakakuha ka ng pagtatantiya sa qualification mo sa mortgage, assuming na maganda ang credit mo. Ang pag-unawa sa numerong ito ay magbibigay linaw sa pag-calculate ng mortgage kahit isama mo kabuang income ng household at ibang miyembro ng pamilya. Ang halaga ng bahay na kaya mong bilhin ay depende sa klase at lokasyon nito. Kailangan ng linaw at gabay para maging homeowner. Upang suportahan ito, may course kami para sa mga home buyers. Ilalagay ko ang link sa description. Makakakuha ka ng kaalaman sa kursong iyon. Maaari kang maging homeowner, ang kailangan mo ay tamang gabay.